Oy, artistahin, no? Oy, ika lang. Kasi si Adrian. Hindi, si Adrian kasi busy yun eh. Oo, bakit ganyan kapag kay Adrian? Hindi, may sakit kasi. Wait lang, ay yung isa. Sino? May hinahanap pa ba kayo? Ang hinahanap ko si Sir Joel Torre. Andito tayo sa JT's ngayon kasi meron akong tatlong ulo dito, pare. Uy, Hindi ko tatlong muna ulo? papakita. Sa dulo ng video yan, titignan natin kung sino mga mabubunot namin dito. Pero i-reveal ko muna yung una, si Sir Joel Torre. Celebrity ang mga pupuntahan natin na owner ng restaurant nila mismo. So kung gusto nyo mapanood tong dalawa, tapusin nyo yung video. Tatago ko muna. Titignan natin kung may sino mapupusuan naming 5. Magiging 5 din kami niyan. Wait, yun na. Mabubuo yan. Oh, sabi sa inyo, may lalabas eh. Ano pong bestseller ng JT's aside sa inasal? Bali, ang mga bestseller po natin, kansi, saka liempo, laing, saka spicy pinangan. So lahat tayo assuming mag-inasal, no? Oo. Ako, suggestion ko dito, kansi. Isa pong kansi o isang laing. Mami, gano'n na kayo katagal dito? 12 years. Ito po unang branch, no? Sa kabila po yung unang brand. Sa baba po yung talagang, bali, ano siya, 23 years na po yung. Salamat po, Nay. Tikman na natin itong kansi, lalamig. Cheers, cheers. Congrats, Miko. Nag-champion si Miko sa HHI, tsaka nag-champion si Kit sa Lorcana. So, dalawa. Pero pre, natutunan ko sa buhay, mag-move on kayo sa pagkapanalo. Huwag niyong gawing identity yung pagkapanalo kasi yung pagcha-champion na yun, hindi naman yan ang buhay. Hindi man yun ang sukatan eh, no? Hindi naman yan ang sugatan, ito. Masarap, no? Iba yung asin niya eh. Pag pumunta ka talaga ng Bacolod, halos ganito yung lasa. Dahil sa batuan. Yung Bacolod kasi, doon original yung kansi. Parang mas mild yung lasa ng kansi doon kesa dito. Tignan natin yung mga inasal na in-order namin, tsaka yung laing. Ang laing ba pre galing ding Bacolod yan? Hindi, Bicol to talaga eh. Dapat maanghang yan. Walang sili, oh. Ayan o, sili. Dito ta, meron din. Ba't gano'n yung reaction mo? Gusto ko nga yun eh, yung may sili. Hindi nyo ba napansin, nag-iinarte lang ako. Oo, yun nga eh. Parang kamatis lang to sa akin eh. Cheers! Tsaka congrats sa'yo, Api. Ganon ka pa rin. Ang sarap ha. Pre, ang sabi sa mga comment, bakit si Api ang saya pag wala si Miko? Oo nga. Parang saya ko rin, no? Active nga ako, yo. Uy, baka tumama. Parang tuyo siya masyado, ganun. Pwede mo siyang kainin ng walang rice. Tsaka hindi ganun kaanghang ano. Ikaw, anong gusto mo sa... Manghang. Ako ang gusto ko sa kanya. Yun. Hindi siya too much. Kung ano yung kailangan mo, nothing more, nothing less. Safe to assume ba, sabay-sabay natin na-discover ang JT's. Sa Rancelniana, pag nagla-lunch kami nagbo-book ng food. Nakita lang namin yung JT's sa Evergotesco na branch. Si Miko pa nagsabi nung, pre, masarap yan. Addict na kami sa chicken, tsaka yung garlic rice. Pero alam mo, nakakatuwa. Pinuha nila to dahil, sabi ni Joel Torre, hindi naman panghabang buhay na may project ako, pwedeng malaos ako. So, kailangan natin ng fallback. Nag-start siya as side hustle. And hindi ito, pero yung kabila, yung unang branch, open pa, walang aircon. Ngayon, ang ginawa ni Sir Joel Torre, puro artista mga ini-invite niya para kainan kasi mahina. Hindi siya agad pinansin. So ngayon mga nagpa-pass by dahil open, walang aircon. Mga artista kumakain dito hanggang sa may iba lang ako. Anong favorite yung film na kasama si Joel Torre? On the Job ako. Pero may gusto ko sa kanya, pre, na horror. Kasama niya din si Ian Veneracion. Ito pa lang, ang safe to say na artista ang may-ari pre, pero established na talaga. Actually, kahit sa ibang bansa, umabot na to. Umabot sa point na nagsusupply sila ng inasal sa mga airline. Ganun sila kalupit. Napakarami ng branches nito. Parang hindi mo expect na lalaki. Tsaka nakakatuwa, tinanong siya, paano daw niya nagawa na palakihin. Sabi niya, hindi ko alam, pero sabi niya, smart people hire smarter people. Feeling ko nagdala talaga dito yung authenticity tsaka yung sarap ng pagkain. Masarap kasi talaga. Tulad sa amin, personal experience namin, hindi talaga namin na alam na artista may-ari. Medyo may ano lang ako sa garlic rice. Kasi para sa akin kasi, ang garlic rice na niluto sa garlic. Ito, rice na nilagyan ng garlic. At ayan na, nandito tayo sa Sobra Cafe. Yes, dito sa Pasig. At dahil dyan, may ma-unlock tayong bagong karakter. Nasa Opus Mall. Tapos, ang ganda ng presentation, artista ang may-ari. David Licauco. pare. Hi, ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? MJ? Yes po, MJ. Ano ibig sabihin niya? Michael Jackson? Hindi kasi hindi naman sa pagano. MJ din ako. Yung mga MJ na yan, ano yan, mga talented yan. Kumakanta ka ba, ma'am? Hindi po. Sumasayaw? Hindi rin po. Hindi, minsan may mali talaga. Ay, hindi, nagbabasketball ka, ma'am. Ay, hindi. Magaling lang po kami sa service, customer service. Anong bestseller niya daw po? Bestseller namin si Tapa Sobra po. Yung serving niya kasi sobrang dami, no? Yung totoo, ilang tao ang pwedeng, kunyari, sa tapa. Actually, that's good for one lang po talaga. Pero it depends
balance pa rin po sa appetite ng kakain since we have just generous serving pa rin. Isa na nun, ma'am. Tapa sobra. Pwede tayo magsisig, no? Ganda Sige, yan. ma'am. Isa yung sisig na rin. Grilled chicken harissa. Yan, ma'am. Isa yan. Kayo ba yung malungkot? Gusto niyo ba ng kaalaman tungkol dito sa sobra? Ayan. Bigyan natin si champion. Nag-start to kasi, ang co-owner nito ay si David Licauco. Kilala naman natin lahat yan, di ba? Sa Maria Clara and Ibarra. Pero may bago siyang teleserye ngayon. Ano kasama yan? si Jillian Ward. Yun yung unang big break niya, yung kay Maria, Maria Clara. O sakto, kasi yung unang pinuntahan natin, Rizal-related din. Ay, oo. Napagduktong mo yun. Ang galing mo dun, Kim. Kasi may trivia ako kay Joel Torre. Second name niya, Rizalino. Tapos, yung birthday niya, magka-birthday sila ni Rizal. Ay, talaga? Oo. Tapos, gumanap din siyang Jose Rizal sa Jose Rizal na movie. Yes. Saan nabasa ko? Nag-start daw to, pandemic. Tapos, nagtitingin siya sa IG, sa Instagram. Nakakita siya ng tapa. Sabi niya, pwede yatang negosyoin to. Doon na nag-start. At ang malupit nun, hindi lang pala ito yung Negosyo niya. Negosyo. Pero siya, Parang- Kuya Kuya Korea. Kuya Parang Korea. mga sangyupsal. na Kaya ganon. kung makita nyo sa menu, may bulgogi. Anyways, Tuesday ngayon sa Opus Mall. Langanin, pero tingnan nyo, napakaraming tao. Alas 4 ng hapon. At nandito na ang mga orders from Sir David. Grabe. Ano nga siya? Sobra. Sobrang sarap tignan din. Dumadating kami na additional na gambas. Tsaka guys, baka lang ma-misinterpret nyo, hindi for sharing to ah. Yung isa na to, pang isang tao lang. Tapa na tayo, tapa muna. Sarap. Mapapaganon ko. Gusto ko yung ginamit nilang karne ng baka. Masarap siya. Naubot ko yan. Galing. Kaya bestseller. Pasisig ah. Ito pa kaya na natin. Sinakma ko lang. Ang dami nang sinasabi. Cheers. Ay, grabe, bastos talaga. Pre, sorry ah. Hindi ko kasi gusto talaga yung sisig ng manam. Pre, hawig eh. Uy, hindi ganyan ang sisig nila. Hindi, pero hawig yung lasa halos. Toyo yun eh. Dry talaga, tapos matigas, kainin, di ba? Eto malambot, tapos mas masarap. Pero hindi halos hindi nagkakala. Hindi nagkakalayo, pero ito ako. MJ, sama on. Can I get a water? Thank you. Tikman na natin ito, lalamig. Oo nga, malamig na. Chicken ano? Harissa. Harissa. Grilled harissa. Chicken grilled harissa. Question nga, anong inspiration mo sa kantang Thriller? hindi yun. Anong susto, ma'am? Harissa sauce po, which is pepper sauce. Hindi kasi Kaya may na- kick po siya ng konting spice. May gochujang din po kasi siya. May kick siya. Hindi, masarap, ma'am. Galing. May bitaw. May bitaw eh. Yung pala yung harissa, yung sauce. Yun. Price siya. Pero kung... Una yan. Teka lang, kung namamahalan na kayo sa meal na 300, 400, hindi kayo yung ano nito, market nito. Pero, puntahan nyo pa din. Tsaka pang family talaga. Pang family, pre. Ang iniisip ko Yun ngayon, naman eh. kung ganito siya ngayon, ano kaya itsura niya nung pandemic? Baka yung ano yan. Simple lang, no, na Yung naka-tupperware. paper bowl. Oh, Pi, ikaw na tumikim niyan. Makatulog ka pa. Yung appetizer natin, dulo. Uy. Ayan yung bread, sausaw nyo muna sa olive oil. Appetizing. Ang gambas, kung di ako nagkakamali, Spanish food yan. Pag kinain mo sa Spain yan, kumukulo pa yung ganito. Kasama yung mga shrimp, isasawsaw. Tapos tsaka mo sasabayan ng shrimp, tsaka ng wine o kaya beer. Okay na ako, David. Panalo. Sino kalaban? At ito, nandito na tayo sa pinakahuling restaurant. At ang pinakahuli, si Chef... Sorry, Judy Ann. Sinong pasimuno niyan? Ako hindi ko alam yan, ha? Sino ba nag-print? Hindi ako, ha? Alam nga naman ako. Nandito tayo ngayon sa Angry Dobo. Kasama natin si Chef Appy, tsaka si Chef Judy. Ann. Chef Judy, salamat po sa pag-alaw, ha? Pare, napakagaling umakting niyan. O, sige nga, tutukan mo. Hoy, sabi ko tigilan mo ang asawa ko. Wala yun. Napaka-cozy. Ito kasi, iba siya sa Alabang brand. Kung magre-reach ng 5,000 likes tong video, papartuhan namin kasi meron pa si Chef Mateo Gudicelli. Pa si Nico Bolsico, tsaka si Erwan, meron din sila. Tapos, ito na nga, yung Alabang branch nitong Angry Dobo na hindi turo style. Ito kasi turo style, medyo karinderya vibe. Tsaka kasi to, dinesign para sa mga estudyante. For today, merong bangus salpikaw, adobong atay, caldedobo, steak Tagalog, beef tendon pares, beef
mechado, adobong puti, Angry Adobo, pansit, garlic rice, tinapa rice, Lumpiang toge, lumpiang Shanghai, ginataang sitaw at kalabasa. Angry Adobo egg na nakababad sa sabaw ng adobo. Tama ba, Yes Chef? po. Meron din po tayong bago dito, adobong potato. Meron din tayong bago dito, 300-day-old balut. Ang tagal na niya. Kailangan po ba galit pag umorder? Hindi naman. Hindi naman. Paano mga galit, pre? Isang galit ka. Yan na regalit. At may balunan nga oh, pakibilisan. Ate, ano tong flakes nyo? Chicken to? Chicken. Okay. Thank you Isang Angry Adobo Chicken Thai Bowl. Ano po ang ano nyo? Bestseller classic bowl. Sige, isang classic bowl. Galit ka na yan, Kit. Hindi pa. Pagka matagal i-serve. Tapos ma'am, isang bistek Tagalog. At eto na ang mga in-order natin. Meron tayong canchos dito. Angry Adobo Flakes, Angry Adobo Classic, Adobo at ay balon-balunan. bistek, and ikaw, Angry Adobo Chicken Thai. Sinabi nila ma'am, itong canchos nila is appetizer. So kaya siya canchos, para siyang nachos na. Pangko. Uy! Gusto mo doon kapulutin? Masyado kang malapit sa akin. Uy! Tignan natin to. Sige, syempre. Sarap ba? Magkano to? 365. Yung half, 215. Hindi mo titigilan, no? Anyways, yung Angry Adobo tak. Kaya yan naisip ni Ma'am Judy Ann. Kasi gusto niyang actually parang hole in the wall concept dapat lang yung ano nila. Meaning, stop over ka lang, order ka, kunin mo. Oo. Kaya lang, sabi ni Ryan, naisip niya, ito na yung closest way para ma-achieve, maabot din ng iba yung kusina ni Judy. Very grounded yung take niya. Alam mo ba't tinawag na Angry Adobo? Ayun nga, nag-ano sila, adjustment period pa. So, marami pang petty fight. Tapos, nasa LA sila pre one time, pauwi sila. May set sila na may dinner with friends. Nakaset na kayo na may pagluluto ka ng gabi na yon. Eh, nag-aaway kayo. So, dahil si Ryan, very loving, kahit masama loob niya, namili pa rin siya ng ingredients. Ang nangyari nun, binagsak lang niya pre, bag. Umakit na siya. Tapos umakit na siya, si Judy Ann, iniwan niya. Pagising niya, nagluluto, pre. Naamoy niya, nagluluto. So, doon nag-start yung concept ng Angry Adobo. Kaya made with love. Kaya na natin lumalamig. Si ano pala, Judy Ann, kaya siya nahilig sa luto. Nag-aaral siya ng with honor sa Center of Asian Culinary Study. Kamusta yan? Panalo, no? Saktong-sakto yung lambot. Itong adobo naman, iba yung take nila sa adobo eh. Hindi siya yung usual na adobo natin. Alam niyo pinanggalingan ng adobo? Hindi daw siya isang putahe. Isa siyang method para ma-preserve yung karne. Tapos, nakita nung nasakot na nung Kastila, yung adobo din sa Kastila. Doon daw galing yung adobo na word sa adobab. Sa Pilipinas lang yung ginagamit ng suka. Tapos, kailan dumating ang toyo? Di ba? Yun ang tanong eh. Dumating yung toyo nung hindi nag-update. Yan! Dala naman ng mga Chinese. Kapalit daw kasi yun ng fish sauce. Ay, may naalala pala ako isa pa. Oh, ano yan? Pag-usapan natin yung Rizal eh. Sila Rizal pala mahilig sa adobo. Ay, naka nagkakamali. Ano hinig ni Rizal, pre? Ang hilig ni Jose Rizal ay kariman tsaka chills. At nandito na ang ating mga dessert. Ano yan? Halo-halo. Chocolate. Ginatang bilo-bilo. Original ice crumble. Yan ang scramble talaga. Tutikman natin. Harap, pre. Refreshing. Yung yelo, kitang-kita, oh. Tingnan mo yung loob. Saka malamig siya, no? Ang galing, ang sarap. Pero paborito ko talaga dito sa ice crumble, yung powder. Pinagtanong. Review. So meron tayong choices, siyempre may mga napili tayo. Hindi naman para pagbangga-banggain natin yung mga kainan nila. Pero kung isa lang ang pwede nyong kainan dun sa mga yun. San kayo? Isa lang. Ang problema kasi, pre, magkakaiba ng ano. Yun na nga, oh, gutom ka ngayon. Bukas lahat. Ito ako, goto ko talaga to. Mahilig ako sa sabaw eh. So gusto ko yung kansine. Ako kasi, gusto ko lagi yung marerecommend ko sa family ko. So dalawa, yung sobra cafe tsaka kay Miss Judy. Kasi dahil dito kay Miss Judy, sa Alabang, kasi medyo pan-date dun eh. Tapos eto naman sa sobra cafe, pan-date tsaka family din. Opus Mall. Tsaka ang dami ng serving nito. Teka, masarap nga pala yung sobra, no? Hindi, kung personal, eto. Tapos kung may kasamang family, eto. Pasensya na. Wala na. Tanong-tanong papipiliin lang. Isa lang. Pasensya na, Api, ah. Pero medyo magkakasundo tayo. Ito talaga eh. Ito talaga, Sir Joel talaga. Uy, pero puntahan nyo talaga. CD Baby. Ang mga taga-Caloocan dyan, Malabon. Masarap. Diba gusto yung lalabas siya na mismo.